Sunday morning dito sa Sagada. Kahapon tayo umakyat dito. Malis tayo ng bahay kahapon ng Friday night. Tapos nakarating tayo dito na Saturday ng 3 p.m. Ngayon Sunday, mamasyal tayo. Wala akong booking, wala akong bari ang gagawin natin. Walk-in na pasyal, parang DIY na pasyal. Tayo yung pupunta sa tourism nila. Ito yung room natin. Magbababa muna tayo ng gamit. Magbababa muna tayo ng gamit. Pwede dumaan dyan. Pero dito tayo dadaan sa labas. Check out 10 a.m. Ang check out pala ay 10 a.m. Ayun yung motor natin. Ayan yung rock formation. May malaking aso pero nakakulong naman yan. Pero nakakatakot pa din. Storm, musta ka na? Time check nga pala natin. Hindi ko alam. Malamang mga 6 pasado na. Dali na ikabit to. Secured. Ay, initin na natin. Nakatingin sa akin yung aso. Nakatakot. Ayun o, nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung galit siya o natutuwa siya sa akin. Pero malamang sa galit. Yung natutuwa mga 10%, 90%. Naiinis yan. Ayan. Napakalaking aso. Okay. Nakaka-travel, kukunin ko lang yung ibang gamit natin sa taas. And then, alis na tayo. Punta tayo ng tourism office. Maghahanap tayo ng tour guide. Ito yung tourism information center nila. Dito tayo magkukuha ng tour guide. Ngunit sarado pa sila. Bukan natin. Mga ka-travel, 7 o'clock pa daw ang bukas. So may 1 oras pa tayo. Baka pumunta muna tayo dun sa church. Okay. Ito yung St. Mary's Church nila rito sa Sagada. Sunday po ngayon kaya may misa. Ayan. Hindi tayo makapag-video sa loob. Okay, libutin na lang natin. Ang St. Mary the Virgin Church ay ang pinakaunang simbahang Kristiyano sa Sagada. Ito ay tinayo noong 1902 sa pamamahala ng Amerikanong si Reverend John Stanton. Ayon pa sa mga lokal, dati daw itong isang malaking simbahan, ngunit nang nakaraang World War II, ito daw ay binomba ng mga Hapon dahil sa paniniwalang pinagtataguan daw ito ng mga sundalong Amerikano. Kaya nung muli itong itinayo, hindi na ito singlaki nung dati. Nandito yung famous bell nila yung bell nila dito. Ayan.
Tapos na sana akong magpalipad ng drone sa paligid ng simbahan. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko at maisipan ko pang bumalik upang kunan naman ang gilid nito. Sa kakaiwas ko sa sinag ng araw na tumatama sa kamera ng aking drone. Nangyari na nga ang di ko inaasahan. Nagkamali ako ng tansya at sumabit ang aking drone sa mataas na bahagi ng isang pine tree. Napunta yung drone ko dun. Ayun o, nakasabit siya dun. My God. Ito na ang problema. Hahanap ako ng lokal para makuha yun. Sumabit yung drone ko. Nagkamali ako ng tansya. Mga ka-travel, nakairam ako ng kawayan. Hindi pala kawayan to, buho siguro to. Ay, laki ng problema. Sana hindi sira yung drone. Ayun, nakairam ako ng kawayan. Susungkitin ko siya hanggang sa bumaksak siya, tapos sasaluhin ko na lang. Sa totoo lang, akala ko nakaharap siya sa akin, kaya pinorward ko siya. Yung pala nakasaya, atras siya. So sumabit siya. Sana abot nito. Hindi ko alam. Buti may nakita akong kawayan. Oh. Kundi, nako. Wow. Adventure. Ayun. Wow. Puta. Oh my God. Photo finish. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sira kaya? Ay, thank you, Lord. Got it. Ayan. Sana buo pa. Okay. Testing natin. Take off. Okay naman. Ay, salamat. Point update. Okay. Thank you, mga ka-travel. Naligtasan natin to. Okay, tuloy tayo. May nanghingi ng sticker sa atin. Sir! Shoutout kayo para makita kayo sa video ko dito. Hi, shoutout kayo, sir. Thank you po, ah. Ano pangalan niyo, sir? Arnel de la Cruz. Hi, Arnel de la From Cruz. Isabela. Isabela, ako, Maynila, Taguig. Natuwa naman sila kahit di nila ako kilala. Ay nako, grabe, disaster talaga yung nangyari sa akin dito. Kasi pauwi na ako, humabol pa ako ng isang shot, yung sa simbahan, yung pagilid. Parang lateral shot. Doon ako nadali.
Napunta tayo ngayon ng tourism office nila. Kuha tayo ng tour guide. Bawal walang tour guide. Kanina kasi nagpunta na ako doon. Mga 6 o'clock, sarado pa siya. So, take 2 natin to. Wala na. It's puno. Ah, ito! Sorry, hindi ko na-gets. Dito daw, dito. Okay. Hi sir. Yeah. Paano po ba pumunta sa sa hanging coffins lang? Register po sila, ma'am. Sir, Opo. nag-register na po kayo? Hindi pa kasi kahapon dumating ako, gabi na. Diyan naman Nag-check-in po na lang ako. Registration. And sa registration naman po natin is 100 pesos each. Sige. Isa lang po ako. Thank you po, ma'am. And always tago po natin yung resibo natin. Sige. Thank you po. Ayan. Ready po kayo. So pag nakapilit po kayo ng mga tours, pwede pong kontakin po natin yung mga tour guides po. Ito po yung apat na malapit po sa atin. They are 100 meters apart from here. Sila po yung una, and then every 100 meters. Yung pababa po na kalsada, yun po yung mga offices nila. Doon po located yung mga offices po. Okay. Sir, ako lang ako. Paano ako hanging coffin? Paano ako mag-tour guide ako doon? Pag-control po tayo is kontakin po sila, sir. Magkano pong bayad sa tour guide pag sa hanging coffin lang? It's filled. Nandito naman po yung mga kwad po natin. Hanging coffin system. Pwede ba humingi nito? Sa inyo po yun, sir. Sige, thank you. Salamat. Ayan. Lalagay tayo ng sticker. Naglagay na ako dati dyan, wala. Sige po, teka lang po. Sir, paano pa-subscribe? Ano kami? Shout out. NUC. Taga saan kayo, ma'am? La Union. La Union. Pero may mga chapter kami, ibang national. Ako taga Tagig. Sea Dreams Travel ako. Kami sir, Tagig chapter. Tagig, oo. NUC PGMR. Ayan, shoutout kayo para malabas ko to sa Wednesday. Ano rin yung sa Wednesday. Ang ginawa ko, nag-Manila, tapos sa Ilocos Sur, tapos Sagada ako, tapos loop, papauwi ako dito sa may Banawe na. Parang ginawa ko loop. Shoutout po sa inyo. Thank you mga. NUC PGMRC sir. UCP, GMRC, Sakalam. Teamwin nga ron. Thank you. MLU. Siguro hanap muna tayo ng mga kainan dito bago pa tayo pumunta doon sa Rice Terraces. Continue on Dante, Sagada Road for 2 kilometers. Hanap tayo ng kakainan. Ito ang kainan. Dito ako kumain dati. Bukas na kaya? Vincent's. Ay, kain na rin tayo sa wakas. Lechon rice na may gulay. Kain tayo. Okay, mga ka-travel. Tapos na tayong kumain. Grabe, dalawang rice. Dalawang royal. Ha. Hirap. Kasi yung kinain ko para akong leon. Yung isang beses lang kumain sa isang buwan pa. Yung kinain ko na yun hanggang mamaya na yun. Mamaya nga pala mga ka-travel, dadaan tayo ng Bontoc, Banawe Road. Yung mga scenic doon, yung mga scenic views ng bundok doon habang nagmomotor. Pakita ko sa inyo. Numana ako dati doon nung papunta ako na Sagada, kaya lang pabalik. Iba naman yung view. Uy, rock formation, no? Grabe, no? Ano kaya to dati nung araw, no? Saan ba ako?
dito. Ito yung daanan kapag pauwi papunta ng Hatsema, tapos sarado halimbawa yung isang daan doon, yung main road sarado, dito yung alternate road. Dumaan na ako dito dati nung sinara nila yung daan na yon, yung kabila. Medyo malaki to, pero ang labas nito, ayun, nakita ko na. Mga ka-travel, tingnan nyo to. Napakaganda. Green na green siya ngayon. Sulit. Green na green. Ayan tayo. Mga ka-travel, katatapos lang nating puntahan yung Kapay-Aw Rice Terraces. Pabalik na ngayon tayo ng town ng Sagada. Kasi sa ano naman tayo pupunta, sa Hanging Coffins of Sagada. Kukuha tayo ng tour guide. Yung Bumodok Falls, yung Marlborough Hills, tsaka yung Blue Soil Hills, hanapin nyo yun sa unang Sagada vlog ko. Napuntahan ko na yon. So pwede nyo siyang tingnan doon. Hindi na natin siya pupuntahan ngayon. Doon na lang tayo sa mga kaya nating marating, kasi pupunta pa tayo dadaan pa tayo ng Bontoc Banawi Road. Ano tayo na tour guide. Marami dito. Ang mahalaga, naka-register ka. Sega Tour Arrangement. Ayan, ang dami. Dito ako nakakuha ng tour, Sega. Sa Sumagin ba pila? Yes, sir. Kaya nga, cancel ko na yan. Yan na lang. Yung... Sige. Who is the writer and who is the historian there? Sorry. Doon ka po. Dito. Good morning. Sa ano ako? Sa Hanging Coffin lang ako. Titingnan ko, silipin ko lang. Papunta tayo ngayon ng Hanging Coffins. Maglalakad tayo. Ang problema, wala tayong panangga sa init. Malawak pa ang place. Oo nga. Laking Sagada talaga kayo, sir? Yes, sir. O nag-ano kayo? Migrate dito? Hindi? Ano po? I'm a pure air taga-Sagada. Talagang dito? Ito naman yung may kadena. Bakit kaya? That's where the nuns. Ay, mga Ba't may kadena sila? to recognize them. That is what para ma-separate siya dito. Para ma-separate. Okay. So, it's not only a local
Madre or nuns. They are also some of the internationals who has been buried here. Okay. So they put that to recognizing that. Oo nga. General Yamashita got married here actually in Sagada before he Ah, was dito being siya? caught Okay. in Kiangan, Ifugao. So the descendants of the Yamashita are here. Ayan. Ayan. Yamashita. Oh. Oh, Yamashita nga. They are the descendants. Virginia Yamashita. Ano yung mga apo-apo na yan? Mga anak niya. Mga Anak. Apa. Hanip. Wow, ngayon ko lang nalaman yun. Daan lang naman tayo. Ngayon pa lang. Okay, so you can go there, sir, and check. This is one of the kind of appearance site also. Ito? Yes, punta ka doon. Oh my God. Dahan-dahan ka lang. Totoo yan ha. Pag ginahawakan ko muna yung ano para kita. Yung drone. Thank you. Check, and then you can see me down. You Ito. can go closer. Wala pa. Huwag kang mabibigla, sir, kasi biglang may bungo na kaharap mo. Talaga? Slowly ka lang papapasok. Oh my God. Diretso pa? Sige pa. Punta ka sa bungad mismo. Oh my God! Mga ka-travel, tingnan nyo to. Diyos mio. Nakakatakot naman to. May bungo. Ayun oh. Dalawa. Grabe. Kasi yun yung mga kabawang nila. Ayaw na, mabana ako. May nakalibing na isa. Nakakatakot. Okay. Hanging coffin. Just take time, sir, for the pictures. Ah, sige. Sige, thank you. Ito po yung Sagada Hanging Coffins. May konting trek. May mga 30 minutes to 1 hour. Ayon sa mga kwento, ang ganitong uri ng paglilibing ay nagsimula pa 2,000 taon na ang nakakalipas. Ito daw ay ginagawa nila upang iwasan ang mga hayop na kainin o sirain ang mga patay. Naniniwala din sila na higit na mataas ang libingan ay mas mapapalapit ito sa langit. Mining. Yun kasi. Paano nga pala ginagawa yun? Yung binubutas na yun? Ayan, taas na. Actually, they did it with a bar and hammer. Yung in a sambahan, manual. meron silang ano dyan, meron tali? silang inilagay na ladders. Okay. Pero hindi permanente naman. And some of the scaffoldings to make a hall. So, ganyan. So, ang ginagawa dito is like, they bring first the coffins early in the morning na ganyan, na walang And then afternoon, mostly kasi sila mga matatanda eh. They are elders eh. Oo nga. So dadalhin dito by a bayanihan type with a lot of people in the community, which is they have to pass the body until makarating dito bago nila. Go! We're from Leyte. We're at Pwede na yun, ma'am. Maganda yun. Para kuwela. Ayan. Thank you. Thank you sa inyo. Taga-Tagig ako. Hello mga ka-travel. Dito yan sa rock formation na mataas dito sa may hanging coffin. Ayan, kita yung bayan ng Sagada. Baby, you go na. Pababa na tayo ng Sagada. Pauwi na tayo ng Manila.
Ang daan natin pala ay ang Banawe Bontoc Road. Nakakatakot yun. Oh, parang landslide eh. Normal ba yan? Nasunog to. Ito yung nasunog siguro na sinasabi sa akin ng tour guide ko. Ayan, nasunog oh. Lahat ng mga pine tree kulay red na siya dahil nasunog siya. Ayan, sunog nga siya. Okay. Grabe, tumagos yung sunog hanggang dito oh. Hanggang dito sa left side. Buti hindi nadama ito oh. Ito, ganyan dati yung tsura nun. Kaso nasunog, naging ganon. Naging parang orange na siya. Yan daw kasing mga dahon ng pine tree. Nako, sigarilyo lang daw nagliliyab yan. Ito ang daan ng Sagada pababa. Tanghaling tapat. Walang dumadaan. Karamihan kasi dumadaan umaga o kaya hapon pag pauwi. Parang ako lang mag-isa ang nakaisip nito. Uuwi ng tanghali. Losong Bridge. Okay. Ganda ng kalsada oh. Oh. Nakatakot lang pag may bato. Pag nakamotor ka kasi parang kasali ka eh. Pag nakakotse ka, naka-aircon ka, parang ano ka lang, nanonood ka lang. Ito parang kasali ka eh. Ito yung landslide oh. Ayan. Oh. Nako. Ayan. Parang nakakatakot naman dito. Parang babaksak na yun oh. Ayun oh, parang babaksak na. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Oh my God. Arisa tayo dito. Baka bigla lumindol. Nakapamalas ko naman nun ano. Grabe, sinunog eh oh. Okay. Balitian Bridge. Bontoc, Banawe Road. Madadaanan natin dito yung tunnel. Papakita ko sa inyo. Pag papunta ka sa Sagada, dito ka dadaan sa tunnel na to. Tunnel. Oh, di ba? Tunnel. Diyan ka dadaan ka papunta ka sa Sagada. Pag medyo truck ka, malaki ka, ikot ka doon. One way lang yan papunta doon. Pag galing ka sa Sagada, papunta rito, dito ka. Okay. Sarap mamasyal eh, no? Hindi ko nararamdamang mainit eh. Mainit pala eh. Mga ka-travel, ito yung Bontoc. Pero hindi pa ito yung mismong bayan nila ha. Nakarating na kasi ako ng Bontoc. Yung bayan nila malaki din. Para ring mas maunlad pa sa Sagada. Mas maraming establishment, parang city talaga, parang ganon. Tingnan natin. Ito, Bontoc na to. Ayan, 1 kilometer Bontoc. Tingnan natin yung city proper nila. Oh, ito na ang Bontoc. Tingnan niyo yung itsura. Oh, di ba? Mas bayan siya kaysa sa Sagada. Parang ito yata yung pinakaano nila rito. Ayan ang Bontoc. Oo. Bontoc. Time check 12:48. Bontoc Town, Mountain Province. Maraming negosyo dito, komersyo. Ayan. May mga building oh. Ayan, tataas may hotel. Mga ka-travel, tingnan nyo to oh. Dito to sa Bontoc.
Mga ka-travel, ito sana yung pupuntahan ko, tapos magdo-drone ako. Ito yon. Kasi ang ganda nito kapag puro green. Tingnan nyo ngayon, hindi siya green. Yan o. Nadaanan ko to dati, puro green yan. Ang ganda niyan. Ngayon wala, hindi siya green kasi nagtatanim pa lang sila. Ayan. So wala siyang green, hindi siya magandang dronean. Okay, diretso tayo. Ayan, ang ganda niyan talaga pag green. Ayan oh. Hindi siya green. Ah, sayang. Diyan ako nagpark oh, dito. Okay. Sarap naman ang tubig na yan oh. Wow. Bayo Rice Terraces. Ayun. Ang ganda. Bayo Rice Terraces. Mga ka-travel, nag-drone tayo doon. Pinupunta natin yung drone doon. Problema, kinakabahan ako kasi ang layo. Nakabalik naman. Okay, diretso na tayo ulit. Sa aking opinion, mas scenic yung daan dito. Kumbaga mas maganda yung tanawin dito sa Bondok Manawe Road kesa doon sa Suyo Cervantes Road. Mas scenic dito. Pero kung sa yung nakakatakot, yung medyo kakabahan ka talaga, parang deadly road talaga yun. Mas para sa akin, mas nakakatakot yung daan na yun. Kasi dito maraming may mga harang. Tapos may mga puno. Hindi ka tayo parang didiretso. Doon talaga, hardcore talaga parang pag no? Parang pag nalaglag talaga yung sasakyan doon, talagang doon napupulutin sa baba. Dito parang hindi naman. Parang yan lang, mababaw lang. Pero mayroon din portion na malalalim. Okay, opinion ko lang. Dito sana tayo nagpalipad mas malapit oh. Oh, di ba? Yan oh. Ang ganda. Rice Terraces talaga. Kung dito tayo nagpalipad, mas malapit sana. Yung Suyo Cervantes Road, parang may kilabot dun yung takot, yung nakakatakot talaga. Eto, parang may kilabot, pero parang kinikilabutan ka dahil nagagandahan ka. Oh, tingnan niyo yan oh. Wow. Wow. Dito tayo kitang-kita eh. Hanep. Oh, tingnan niyo yan. Dito talaga scenic.
Ayan o, tingnan nyo. Ganda. Alam nyo, kung lahat hihintuan ko, parang hindi na ako makakauwi eh. Sa dami. Lahat ng tingnan. Maganda. Walang harang. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo sa walang harang. Oh, rice terraces. Napakaganda. Grabe. Kahit mainit, nagpapalipad ako dito. Ang problema, may kawad ng kuryente. Mga ka-travel, tingnan nyo ako, balot na balot, walang makakalusot, leeg, dito, likod, tapos ito balot, walang makakalusot na araw. Tapos tong suot ko parang malamig siya pag nahihingi na tatamaan ng hangin, ang lamig. Hindi ko alam kung anong tela to. Basinik to, pero bas nakakatakot yung isa pag kinumpara. Parang papipiliin ako, bas dadaan ako dito ako dadaan. Parang feeling ko mas safe ako dito. Ganda. Mga ka-travel, sama lang kayo ha, parang kayo na masyal. Alam niyo mga travel, kaya ako nag-google. Hindi para malaman ko yung daan dito sa ganito sitwasyon. Kasi alam ko naman na papuntang Abanawe ito, di ba? Kaya lang gusto ko makita yung liko bago ko pa lang siya puntahan. Bago pa lang siya madaanan, nakikita ko na yung liko. Ayan oh, di ba? Diretso. Alam ko doon sa bandang doon, gaganon ako. Wow, grabe oh. Woo, hinto na naman. Mga ka-travel, ito yung Anli bundok. Yan, pakita ko sa inyo. Nadaanan ko na to dati, natatandaan nyo. Ayan, napakaraming bundok, ang lalaki. Sa mga package tour kasi ng papuntang Sagada, hindi nyo ito madadaanan ng araw. Lagi kayong tulog pag dumadaan kayo dito. O kaya Bayag Baguio kayo. Kaya
Ito, pinapakita ko sa inyo. Ito ako. Nasa Kawalan. Dream! Nandito si Daddy, oh. Panoorin mo to, ah. Ayan, nag-iisa lang ako dito. Mami, shoutout sa'yo. Ang ganda ng lugar. Narinig niyo yung hangin. Ang lakas. Siguro mataas tong lugar na to. Ayan yung relay station. Usually nilalagay yan sa mataas eh. Ayan oh. BTS nila. Ay nako, may soft drinks kaya dito. Gusto ko uminom. Gusto ko uminom ng soft drinks. Ano kayang bayan to? Ipog. Oh, may bayan sila rito. Hi ma'am. Ano pong bayan to? Mount Police po, sir. Ah, Mount Police. Yeah. Sako po ng Ipugaw? Yeah. Ah, sige ma'am, thank you ah. Salamat. Mount Police. Galing. Merong ganun dito. Kaya pala antas. Wow. Grabe. Pupuntahan natin yun. Talaga bang dyan ako dadaan? Ito niyo ba yung daan na yun? Ayun. Tas iikot dun. Gaganon. Ayun. Iikot dun. Ay naku. Tingnan nyo yan oh. Oh. Dadaanan ko yan. Nakita niyo yung bundok doon? Layer. Mountain Province. Grabe. Dadaan pa ako doon. Oh. Ikot ako dito sa kabilang bundok. Dadaan doon. Huwag na ako umangal. Isipin ko na lang nung ginagawa yan. Biro nyo, dadaanan ko yan. Magmula dito hanggang doon. Pag ganun, isipin mo, aangal pa ako. Nung ginawa nila yan, ano nang hirap nila, di ba? Inukit nila sa bundok yan. Kaya ako, walang karapatan. Mapagod. Go! Tara na. Grabe. Paano ginawa tong kalsada na to? Thank you, Lord. Ang ganda ng mga gawa mo, Lord. Tsaka sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob, lakas ng katawan. Okay na din. Pero yung lakas ng loob, ang daming binigay sa akin, Lord eh. Lord, sana pati lakas ng katawan. Ayun oh. Tingnan natin to. Hindi tayo makakarating. Ay, Diyos ko, hindi tayo makakarating. Kasi gusto kong i-video yan ng DJI Pocket talaga dito. Okay. Mga ka-travel, tingnan nyo to ah. Ito yung sinasabi ko pala dati na Anli Bundok. Ang dami talaga. Sana nakikita nyo dito sa video ko. Hanggang doon sa kabila. Hanggang doon. Ang dami. Layer siya. Malinaw, palabo na palabo. Hanggang silhouette na lang siya doon. Ang dami talaga. Ayan, nandito pa rin tayo sa Ifugao, Bontoc, Banawe Road. Pero sakop na to ng Ifugao. Okay. Ayan ako. Ayan, mga ka-travel oh. Look at that. Ang ganda ng panahon eh. Malinaw siya lahat. Misa kasi ma-fog. Ngayon malinaw siya. Alam nyo pag after kong mag-ride, pagod ako, sasabihin ko, hindi mo na ako mag-ride. Tapos pagka nawala na yung pagod mo, gusto mo na ulit. Yung Lake Tabeyo na yan, pinag-iinitan ko na yan eh.
Hindi makatuloy-tuloy eh. Lagi ko nang iniisip yan eh. Yan, may nagbabike na naman oh. Grabe, intindi. Tapos ako nagmumotor. Wala akong karapatang mapagod. Kung nakakita ako ng ganun, kabalot-balot pa ako ng buong katawan. Samantalang sila, kita mo naman. Ay nako, huwag na nga akong umangal. Oh. Ano ba yun? Puro landslide naman dito. Papakita ko sa inyo mga ka-travel Puro landslide oh. Dapat talaga may puno eh. Tingin ko to, konting ulan, landslide. Ito, dadaan tayo sa landslide prone area. Okay, ito. Puro landslide. Diba? Oh. Uy, kawawa na may bahay na to. Diyos mio, may tumira dyan. Diyos ko. Ito yung pinaka landslide diretso doon. Okay. Sarap mamasyal, no? Sarap mamasyal. Dati natatandaan ko, nung nadaanan ko to, hindi pa to sementado. As in rough road to, tatawid ka dyan sa mga tubig, gumagano yung tubig dyan. Ito, dito yun. Ayan may running water dito eh. Ayan ayan. Nakontrol na nila yung daan yan, siguro doon nila pinapatan sa ilalim yan. Dati yung tubig dyan sa kalsada talaga dumadaan, tapos hindi sementado yung kalsada, kaya putik-putik. Okay, nakwento ko lang. Kung gusto nyo lang maniwala. Tingnan nyo yung landslide. Yan yung dinaanan ko dun sa Sagada vlog ko, yung unang-una. Yung sinasabi ko sa inyo na tumutuloy, ito yon. Doon ako nag-ano nun eh. Grabe, wala. Talagang problema pa rin talaga nila yan. Dito ako huminto nun. Problema talaga nila yan, yung landslide na yan. Hindi na ubos. Nakita nyo ba yung basketball court na yun? Grabe. Sa highway may basketball court. Makapag-produce kaya ng mala Stan Hanniger yun, o kaya mala Scottie Thompson. Grabe. May basketball court sa Ifugao, ay Bontoc Banawe Road. Andito na tayo sa Banawe. Ayan yung rice terraces nila dito. Pero hindi pa yan hindi pa yan ang talagang rice terraces nila. Nandoon sa Batad, sa loob. Ito lang yung nasa main road nilang rice terraces, pero maganda pa rin. Mga ka-travel, sana nag-enjoy kayo sa dalawang episode natin, yung mula Manila hanggang Desampas, tapos hanggang Sagada, and then Sagada pababa ng Maynila, dumaan naman tayo ng Bontoc Banawe Road. Sana abangan nyo pa yung mga susunod kong mga video. May mga balak pa akong puntahan dito sa Mountain Province tulad ng Lake Tabello. Sana panoorin nyo. Sana kung umabot kayo sa dulo ng video na to, pa-like naman at saka subscribe. Okay mga ka-travel, nag-enjoy ako sa
sa ginawa nating rides. Nag-enjoy ako. Sana kayo din nag-enjoy ha. Okay mga ka-travel, see you sa next video. Bye!